Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta na kayo? Magandang araw po sa lahat, lalo na sa mga nakikinig ngayon sa Papa Dudut Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arjun ng Pinagsama Taguig. Isa akong senior high school student na ngayon at inaasahang magtatapos sa susunod na taon. Matagal na rin po akong tagapakinig ng inyong YouTube channel at Spotify at libangan ko nang makinig nito bago ako matulog. Siya nga pala, Papa Dudut, ang ikukwento ko sa inyo ay isang kababalaghan na nangyari lamang noong grade 10 ako, 2 years ago. Nag-aral ako dati sa isang private school noon na malawak at di kalidad ang edukasyon. Pero hitik sa mga kwentong katatakutan. Paano ko yun nasabi? Dahil ang eskwelahan namin noong junior high school pa ako ay isang haunted school. Pero bilang Gen Z na exposed sa makabagong teknolohiya at kaisipan ay hindi ako naniniwala sa mga ganitong klase ng kwento. Kahit na sari-saring kwento na ang naririnig ko noon sa mga kaklase ko, ay hindi ako naaapektuhan, kaya malakas ang kumpiyansa ko na wala na akong takot sa mga paranormal activities. Pero ang hindi ko alam, susubukin ng tadhana ang aking katapangan at paniniwala. Papa Dudut, sa paaralan namin marami ang usap-usapan na sa mismong classroom namin ay may estudyanteng namatay. Isang babae, maraming taon nang nakalipas. Siguro yung mga elementary pa lamang ako noon kaya hindi na namin yon naabutan. Ang sabi pa sa suicide daw ito, may dala daw itong maliit na kutsilyo at sinaksak niya sa lieg niya hanggang sa magdugo at malagutan ng hininga. Kaya daw ito nag-suicide dahil hindi niya raw kinayang pambubuli sa kanya. At ang sabi pa ay depressed daw ang estudyante dahil sa pag-aaral at sa pamilya kaya hindi nito kinaya. Pero sabi ng iba ay murder daw. Yung isa niyang kaklase ay tinusok ng ballpen yung mata niya at sinakal daw siya. Ang malala ay pinagsasaksak daw ito. Kaya walang nakakaalam dahil break time noon at lahat ng students and teachers ay nasa baba at naiwan yung babae. Hanggang ngayon ay walang nakakaalam kung ano ang totoong nangyari. At yun nga, Papa Dudut, nagpaparamdam daw yung babae sa classroom namin tuwing 3:00 ng hapon. Ang eksaktong oras kung kailan ito namatay o pinatay. Sa room namin may isang bakanting upuan doon na ayaw ipaupo ng teacher dahil dati raw doong nakaupo yung babae. At may sumpa yung upuan na yon, Papa Dudut. Kung sino man ang umupo roon ay magkakasakit ito at baka yun pa ang sanhi ng pagkamatay at may dala daw itong malas kaya halos lahat ng mga kaklase ko ay takot umupo, mahawakan o lumapit man lamang sa upuan na yon. Hanggang isang araw, nagkaklase kami noon nang ipatawag ang teacher namin sa principal's office. Kaya napilitan siyang ihinto muna ang klase at nagmamadaling lumabas ng classroom. Nanatiling tahimik ang mga kaklase ko ng ilang segundo nang biglang naririnig ko yung harutan sa likuran at tawanan. Ayaw ko na sanang lingunin kaso ay ang ingay. Inis na inis ako noon kaya nilingon ko na sila. Nakita ko yung dalawa kong classmates na naghaharutan at pinagtatawanan yung bakanting upuan. Sina Veril at Shanice ay palibhasa mga born-again Christians kaya hindi sila naniniwala sa mga multo. Sinasabi nila na kasinungalingan lang ang kwento. Hanggang sa lumapit si Veril sa sinumpang upuan at umupo doon at ayon tawa pa rin ang tawa. O kasinungalingan, bakit wala namang nangyayari? Bakit hindi ako minalas? Tila naghahamon na wika pa ni Veril at pagkatapos ay pinagmalaki pa niya na hindi siya naniniwala sa mga multo.
Ako naman ay walang imiklang at nagkibit balikat tapos ay nag-check na lamang ako ng cellphone ko. Hanggang sa maya-maya ay narinig ko na lamang na nagkaroon ng kaguluhan sa likod. Lumingon ako kaagad at nakita ko si Veril na bumubula na ang bibig at nagsusuka na siya ng dugo hanggang sa nanginig na siya. Nagkagulo na kami roon. Tiyempong bumalik ang teacher namin para tumawag ng ambulance. At tinawag na rin niya yung mga parents ni Veril at sinabi na pumunta kaagad ito sa school. Hanggang sa hindi na umabot si Veril sa ospital at nabalitaan na lang namin na dead on arrival na ito. Hindi siya nailigtas ng kahit na sino. Simula nang mangyari yon, Papa Dudut, ay lumipat na kami ng room at nagpatawag ang teacher ng albularyo at ng mga paranormal experts. Sinabi nila na ang totoong nangyari dito ay murder, kaya hindi daw matahimik yung babaeng multo. Hanggat hindi nahahanap yung salarin ay maghahasik pa raw ito ng takot sa buong school namin. At dahil sa matindi daw ang galit nito kaya pati ang umuupo sa bakanting upuan ay pinapatay niya at dinadalhan ng malas at kung minsan ay nilalagyan ng sumpa kung sino mang umupo rito. Hindi nga nagtagal ay nakita na lang namin sa school grounds na sinusunog ng nasabing bakanting upuan. Nakahinga ako ng maluwag nang nakita ko yon. Akala ko ay matatapos na ang kababalaghan sa school namin, bumalik ulit kami sa classroom namin. May mga bakanting upuan pa rin ang naroroon pero at least wala na yung sinumpang upuan. January 2024 na noon, Papa Dudut, at excited na kami kasi ilang buwan na lamang ay gagraduate na kami. Isang araw bandang 4 to 5 p.m. yon, ang last subject and merong reporting noon sa klase. Yung isa kong kaklase na si Jenny na may third eye ay naka-assign na magre-report that day. Nagsimula na siyang tumayo sa harapan ng teacher at sa buong klase para mag-report. All good naman during her reporting nang bigla akong may nakitang pumasok na entity sa room namin. Yung nakita ko is anino lamang pero malalaman mong anino ito ng isang babae. Pagpasok niya sa room ay agad itong pumwesto sa likuran. Nakatayo lang at katabi lang ng teacher namin facing the blackboard. Sa madaling salita ay nakaharap ito sa girl classmate ko na nagre-report. Hindi ko nalang pinansin noong una kasi akala ko ay namamalik mata lamang ako pero habang kinukusot ko ang aking mata ay nagulat na lamang ang buong klase. Nang biglang sumigaw si Jenny sa harapan pero hindi ko na matandaan kung ano ang sinisigaw niya. Then yung isa ko pang kaklase na lalaki si Jervy bigla na lang umiyak at nahilo. Tapos ay sinasabi niya na nakita daw niya yung multo ng babae. Maliban kay Jenny na may third eye, ako at si Jervy ay wala namang third eye pero nagulat ako kasi pagkadilat ko ulit ay nakita ko na yung babaeng multo na nakaharap sa akin. As in face to face. Nanlaki ang mga mata ko at napasigaw ako sa takot. Sa sobrang pagkausog ng upuan ay natumba pa yung upuan ko. Hindi ko alintanang sakit nang tumama yung siko ko sa sahig at sa halip ay natataranta pa akong umatras palayo sa babaeng multo. Tinanong kaming tatlo kung ano ang nangyari at bakit kami sumisigaw. Si Jenny na ang sumagot. Habang nagre-report daw siya ay may insekto daw na lumilipad sa harapan niya. At nang sundan niya ito ng tingin ay tumapat daw ito sa teacher namin at doon niya nakita yung entity na nakatayo daw sa tabi ng teacher namin. Tinanong din ako ng teacher at mga kaklase ko kung bakit ako napasigaw at takot na takot. At sinabi ko rin yung nakita ko. Buti na lang, noong harangan ng teacher ko yung view ko sa multo ng babae, pag-alis ng teacher ko ay nawala na ng parang bula yung kinakatakutan ko. Nang pinadescribe sa amin ng teacher ko, yung itsura ng multong nakita namin, sinabi ko na babaeng naka-uniforme, duguan at may laslas sa leeg. Itim ang mga mata nito at bibig na maraming bulok ng ngipin. Maputla at tila naaagnas na rin ang balat ng babae. Dahil sa mga nangyari ay maagang dinismiss ang klase at kaming tatlo
Ako, si Jenny at si Jervy ay dinala sa clinic para mag-check up kasi tulala kaming mga lalaki, habang si Jenny ay panayang iyak pa rin. Hindi nga nagtagal ay pinauwi na rin kami. Umuwi ako sa bahay na tulala at takot na takot. Hindi niyo ako masisisi kung bakit gano'n na lamang ang takot ko. Kasi first time kong makakita ng multo, Papa Dudut. At saka hindi ba nga hindi ako naniniwala noon sa multo. Kaya nagtatalo ang isipan at paniniwala ko kung ano ba talaga ang katotohanan doon sa mga nakita ko. Lumalim ang gabi, nagkasakit na ako. Grabe ang taas ng lagnat ko ng mga sandaling yon. Para bang nasusunog na yung mga mata ko at lamang loob sa sobrang init. Nung unay nakakaya ko pa yung tiisin, pero hiningi ko na rin ang tulong ng mga magulang ko. Nang sukatin ng thermometer ang body temperature ko ay nagulat kami dahil nasa 45 degrees Celsius na ito. Tapos ay nawala na ako ng malay kaya nagpasya na silang isugod na ako sa ospital. Pagdating doon ay diniklarang nasa coma na ako. Pero habang nasa coma ako ay tila napadpad ang kamalayan ko sa school namin. Madilim, walang tao. Malamig ang paligid, mamaya ay nakita ko yung sinumpang bakanting upuan na mag-isa doon sa classroom namin. Kinilabutan na ako noon habang hindi ko inalis ang paningin ko doon sa upuan. Mamayang kaunti ay may sumitsit sa akin sa likod. Paglingon ko, nagulantang ako at nakita ko roon yung babaeng duguan at may sugat sa leeg. Natakot ako at tinangka kong tumakbo pero mabilis siyang kumilos. Kaya nahuli niya ako at nilundagan. Nang pumaibabaw siya sa akin ay nilapit niya ang nakakatakot niyang itsura sa akin. Nagsisigaw naman ako sa takot. Ikaw pala ang pinsan ni Jeric, biglang sabi niya sa akin. Bagamat pumapalag ako at nakapikit noon ay narinig ko ang sinabi niya. Ang tinutukoy niya ay yung pinsan kong si Jeric na alumni ng school namin. Doon graduate ng junior at senior high school at ang pinsan kong yon ay ilang taon nang nakakaraan pero nakabase na ngayon sa Amerika kasama ng mga magulang niya. Pero sa halip na magtanong kung ano ang kinalaman ni Jeric sa multong yon ay inulahan ako ng takot. Kaya sigaw lang ako ng sigaw noon at tinatawag ko ang pangalan ng Diyos. Hanggang sa bigla na akong nagising, Papa Dudut. Nagulat ang lahat nang magising ako. Agad akong niyakap ni na Mama at Papa at doon ko nalaman sa kanila na 3 days pala akong nasa coma. Hindi ko naman naikwento sa kanila yung nangyari sa akin kasi gusto ko nang mag-move on at ayaw ko nang maalala pa yon. Samantala nang pumasok naman ako sa school, pagkaraan akong gumaling ay nakahinga ako ng maluwag dahil sa computer lab na kami nagkaklase at hindi na doon sa haunted classroom namin. For the remaining months before graduation ay tiniis ko na lamang lahat ng mga nararamdaman kong kakaiba. At nung makapagtapos ako ng junior high school ay agad ako nag-transfer na sa ibang school para sa aking senior high school. Akala ko noon ay tapos na ang kababalaghan sa buhay ko. Samantala nagsimula ang grade 11 ko ng matiwasay. Doon kami sa second floor nagkaklase. From 9 a.m. to 6 p.m. ang klase namin. Gawa sa simento lahat at malinis, di aircon pa nga. Sa maiksing pasilyo ng ikalawang palapag, kabilaan ng pinto ng classroom, tigdalawa sa kanan at kaliwa at yung gitna o sentro sa dulo ay laboratory room. Tanging ang pintuan lang ng laboratory room ang may square na salamin para masilip mo yung nasa loob at karaniwang sarado ito tuwing linggo dahil wala namang mga klase ng linggo maliban sa mga nasa graduate program. Second day ng class nang makapagkwentuhan kaming magkakaklase sa structure ng building. As usual, may mga sariling version ng kwentong kababalaghan ng school na pinasukan ko. Bandang 4 p.m. ng hapon medyo makulimlim noon nang isa sa mga kaklase ko ay nagtanong
kung ano yung nasa gitnang room, yung sentro ng pasilyo. At ang sabi ko ay laboratory. Inaya niya akong silipin namin mula sa salamin. Pumayag naman ako pero sinabi ko na wala na kaming makita dahil patay na ang ilaw at puro mga microscope lang ang nandun. Sumagot siya ng okay lang daw kaya naglakad kami papunta sa dulong room sa gitna. Nung malapit na kami ay biglang tumaas ang balahibo ko sa batok at may parang nagbulong sa akin na huwag kaming sumilip. Pero hindi ko pinansin. Mga 6 na hakbang na lamang ang layo ay may sumitsit sa likuran namin. Kaya sabay-sabay kaming lumingon pero walang tao. Isang hakbang palapit ulit sa lab room ay may sumitsit ulit sa likuran namin. Pero ganun pa rin, wala pa rin tao. Hanggang sa hindi masabing dahilang inatake ng vertigo at migraine yung isang kaklase ko. Sa sobrang sakit ay napaupo siya at sinabi nga na malakas ang pintig ng sentido niya. Nawala ang atensyon namin sa lab room at napunta sa kaklase ko. Nag-offer pa nga ako na dalhin siya sa klinik dahil andun si Doc. Pero tumanggi siya at ang sabi niya ay ipapahinga na lang daw niya sa room. Kaya hindi kami natuloy sumilip. Pagtalikod namin sa laboratory room ay biglang humangin ng may kalakasan na. Para bang tinutulak kami palayo sa lab room na siyang ikinagulat namin at ipinagtaka dahil wala dapat hangin doon dahil nakasara lahat ng pinto. Doon kami nagkatitigan at mabilis pumasok sa room namin dahil sa pakiramdam na meron kaming ibang kasama sa pasilyo. Third day, maaga akong pumasok at dumiretso agad sa room kung nasaan ang teacher ko. Kasi lagi siyang maagang dumarating. Pagharap ko sa pasilyo, nakita kong bukas at nakaawang ng kaunti ang laboratory room na siyang pinagtataka ko. Kasi laging nakasusi yon dahil andon ang mga lab equipment ng mga taga-medicine namin. Naisipan kong puntahan para isarado pero nakakakalahati pa lamang ako at biglang sumara ang pinto ng malakas. Sa takot ko ay tumakbo ako pabalik sa room namin at nagsumbong sa teacher ko. Ang sabi niya ay napansin nga din daw niya na bukas kanina pero hindi na siya lumapit para isara dahil iba daw ang pakiramdam niya sa room na yon. Siya nga pala Mr. Barrientos, sino pala yung babaeng palagi mong kasama? Maya-maya ay tanong ng teacher ko. Nagulat naman ako sa aking narinig. Sino pong babae? Ano pong itsura niya? Tanong ko. Inisa-isa naman ng teacher ko ang itsura ng babaeng nakasunod daw palagi sa akin. Pati yung uniforme nito na iba sa uniforme namin. Nagtataka daw yung teacher ko kung bakit nakapasok daw yung estudyanteng yon kahit na obvious na sa ibang school ito nag-aral. Sa kabilang banda, noong malaman ko naman ang itsura ng sinasabi niya ay kinilabutan ako. Kasi nagmatch ito papadudod sa itsura ng babaeng multo sa dati kong eskwelahan. Wala nga lang itong sugat sa leeg at hindi duguan pero maputla daw at parang bangkay, sabi ng teacher ko. Papadudod. Pagkatapos kong malaman yon ay hindi na ako matahimik. Hindi na ako makatulog kakaisip sa sinabi ng teacher ko. Para matahimik ako ay nagpunta ako sa isang albularyo pero wala naman daw siyang nakikitang sumusunod sa akin. Kaya nakahinga ako ng maluwag noon at inisip ko na baka namamalikmata lamang ang teacher ko. 6 p.m. ng 5th day ng class namin, that's Friday. Nag-dismiss ang teacher namin at paglabas namin ng room ay biglang may kumalabog sa laboratory room. Sabay-sabay kami nagtinginan na magkakaklase. 7 kami noon at pang-8 ang teacher namin. Inalalayan ko ang teacher namin na buwaba ng hagdanan kasama yung isang kaklase ko. Habang yung 5 ay pinuntahan yung laboratory para silipin yung kumalabog sa loob. Nagantay kami sa ground floor at maya-maya dahan-dahan ng buwaba yung 5. Tinanong ko sila kung ano ang nakita nila.
Sabay silang sumagot na wala naman daw. Pero nakapagtataka, habang naglalakad kami palabas ng campus ay tahimik silang 5. Kami lang ng teacher namin at isa kong kaklase ang nagkwekwentuhan. Pagdating sa parking ay nakisabay ako sa isa sa mga kaklase ko sa kotse niya. Isa siya sa sumilip sa lab room. Nakapagtataka na tahimik siya sa biyahe. Nagtanong ako kung anong problema, sagot niya ay wala naman daw at pagod lang siya. Mamayang kaunti meron siyang sinabi sa akin na siyang nagpagulat sa amin. Arjun, curious lang ako. May inassault ka bang babae? Nanlaki ang mga mata ko sa aking narinig. Anong assault? Wala akong ina-assault na babae ha. Never akong nambastos o nang manyak ng babae. Teka, sino bang may sabi nun sa'yo? Anong itsura ng babae? Usisa ko. Nagtataka kaming 5 kasi mukha siyang galing sa ibang school pero nakapasok siya. At andon sa lab room, sagot ng kaklase ko. Mike, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa na mangharas ako ng babaeng yon. Pangungumbinsi ko naman sa kanya. Naniniwala naman ako sa iyo kasi wala sa itsura mo na manghaharas ng babae, ang sabi pa ni Mike sa akin. Kung sino man yung naninira sa akin, hindi ko alam kung ano ang pakay niya. Basta nagsinungaling siya, sabi ko sa kanya. Samantala lumipas sa mga araw pagkatapos noon ay naging maayos naman ang klase. Bagamat yung 4 sa kasama ni Mike ay parang iniiwasan ako since puro sila babae. Agad ko nang nasakyan yon. Kaya nung may pagkakataon ako ay sinabi ko sa kanila ang katotohanan. Na wala akong hinaharas na babae. Nang tanungin ko naman sila kung ano ang itsura ng babae, agad naman nilang dinescribe yon sa akin. Pero nagulat ako kasi yung description ay sakto doon sa babaeng multo sa kabilang school. Pero hindi ko sinabi sa kanila na multo yung nakita nila dahil alam kong hindi sila maniniwala sa akin. At yun nga papadudot sa paglipas ng mga linggo ay lalo akong kinilabutan, madalas akong makita ng mga kaklase ko na may babaeng sumusunod daw sa akin. Dahil dito ay nagtungo na ako sa simbahan noon para humingi ng tulong. Agad namang tinulungan ako ng pare at dinasalan. Pagkatapos ay binigyan ako ng rosaryo at maliit na prayer book. Pagkatapos noon ay gumaan na ulit ang buhay ko. Dumating ang 2nd month, tahimik ang lahat sa loob ng classroom. Dahil nag-exam kami ay kinalabit ako ng kaklase ko na sinabayan ko sa pag-uwi. Sabi niya ay samahan ko daw siya at magsi-CR siya. Ganon kami, walang nagsi-CR na mag-isa lamang at laging sama-sama. Paglabas namin ng room ay napatingin siya sa laboratory room at napapidlag siya sa akin. So sinundan ko ng tingin. Laking gulat ko na naka-wide open yung room pero sobrang dilim sa loob. Sabi ko pa sa kanya ay sino kayang loko-loko ang nag-iwan ng bukas doon at baka mamaya'y manakawan ng gamit. Lalapit na dapat ako pero bigla siyang hinimatay kaya nataranta ako at tinawag ko ulit siya. Since medyo malayo ang clinic sa amin ay pinasok namin siya sa room at doon ay binigyan ng first aid. Nang mahimasmasan ay pinakuha niya ang bag niya at pinahanap sa akin ang rosary niya. Sabi niya sa amin na kung okay lang daw ba ay mag-grocery muna kami. Since isa siya sa mga pinakamatanda sa mga kaklase ko ay sumunod kami. Siyang nag-lead at kami naman ay taga-tugon. After ng rosary ay bumalik na ang kulay ng mukha niya. Saka kami nag-ask ng ano ang problema. Inulit lamang niya na sinabi sa akin na merong something sa laboratory room. Nagsalita ang isa kong kaklase na kasamang sumilip noon sa lab room. At sabi niya na nakita din daw niya. Akala niya siya lang daw ang nakakakita. Takan-taka na ako dahil hindi nila masabi kung ano ang nakita nila. Hanggang sa oras ng uwian ay sabay-sabay kaming lumabas ng room sa pangunguna ng teacher namin. Nag-flicker ang mga ilaw sa pasilyo. Lahat ay napatingin sa laboratory room. Ang pinto ay nakasara pero kitang-kita ko yung babae
pula ang mga mata at nanlilisik na galit na galit. Sobrang itim ng mukha na akala mo ay parte ng isang itim na anino. Isang salita lang ang pumasok sa isipan ko, demonyo. Walang nakapagsalita, lahat nagkapit kamay habang unti-unting umaatras papunta sa hagdanan. Napapikit ako. Ayaw matanggal ng imahe niya sa memory ko. Tumulo na ang luha ko at pilit kong iniisip na sana'y panaginip lamang ang lahat. Pero habang alam kong lumalayo kami sa room ay nararamdaman ko ang presensya niya palapit ng palapit. Galit na galit. Unang baitang pababa, pangalawa, pangatlo. Hindi ko na alam kung paano kami nakababa ng walang nahuhulog. Walang sumisigaw at walang tumatakbo. Hanggang sa idinilat ko ang mata ko para lamang maguluhan at matuliro. Dahil sa pagmulat ko ay nakita ko na nasa loob kami ng classroom namin ulit. Magkakahawak ang kamay, lahat sila ay nakapikit, ang pinto namin ay nakasara pero pilit may nagbubukas. Palakas ng palakas ang kaluskos. Umiinit din ang paligid. Naramdaman ko ang panginginig ng mga kamay na hawak ko. Isa-isang umiiyak, humihingi ng saklolo at napayuko ako at gusto kong sumigaw pero hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa. Hanggang sa namatay ang ilaw sa loob ng classroom. Patay ang ilaw, mainit na paligid, umiiyak na yung mga kaklase ko at may tinig na tumatawag sa labas ng pintuan. Kaluskos na pilit na binubuksan ang pintuan namin. Arjun, huwag mong itago si Jeric, ilabas mo ang hayop na yon. Narinig kong sabi ng ingay sa labas. Kinilabutan naman ako at wala akong masabi nang magsalita ulit ang mga babaeng multo. Kung patuloy mong pagtatakpan si Jeric, katulad ka rin niya. Narinig ko pang sabi ng babaeng multo na umi-echo sa buong kwarto namin. Ano bang kasalanan sa iyo ng pinsan ko at pati ako ay ginugulo mo? Sigaw ko naman. Pero hindi siya sumagot at sa halip ay tumahimik ang paligid. Mamayang kaunti ay may bumukas ng pintuan. 2 gwardya ang tumambad sa amin. Tinanong kami kung anong problema, bakit maingay daw kami. Nang sabihin ng mga kaklase ko na may multong nanggugulo sa amin ay hindi sila naniwala. Ayon, umuwi na lamang kami. Samantala simula noon ay nagbago ang lahat ng pakikitungo ng mga kaklase at teacher ko sa akin. Para bang I owe them an explanation sa nangyari. Ayon pa kasi sa espiritistang dinala ng teacher ko sa school namin, may gumagambala sa amin at hindi talaga multo na galing sa school namin kundi dala ko raw ito. Samantala ay hindi ako pumasok ng ilang araw pagkatapos noon. Sinubukan ko namang kontakin si Jeric kung ano nga ba talaga ang alam niya doon sa babaeng pinatay sa classroom sa dati kong pinapasukang eskwelahan. Pero hindi nag-provide ng sagot si Jeric nang makausap ko siya at sa halip ay iniwasan na niya ako pagkatapos noon. Kaya naman, no choice ako noon kundi ang diskubrihin ang katotohanan. Humingi ako ng tulong sa teacher ko para hingan ko ng tulong ang espiritistang kakilala niya. And to make the story short ay pumayag ang espiritistang ito na tulungan ako. Magsisilbi daw siyang medium para malaman ko ang katotohanan mula sa babaeng multo na nanggugulo sa akin. Sa bakanting lote, malapit sa bahay namin sinagawa ang isang ritual. Agad na pumasok sa kanya ang kaluluwa ng babaeng multo at doon ako nangahas na magtanong kung ano ang kasalanan ng pinsan ko sa kanya. Nagkwento ang multo sa pamamagitan ng boses ng espiritista. Ayon sa babaeng multo na itago na lang natin sa pangalang Ana, kaklase niya ang pinsan ko. Magkaribal sina Ana at Jeric sa honor roll. Pero yung rivalry nila ay napalitan ng pag-ibig. Nang manligaw si Jeric sa kanya, naging sila kinalaunan and to make the story short ay nabuntis ni Jeric si Ana. Kaso nga lang, noong malaman ni Jeric na nagbunga ang kanilang pag-iibigan ay umatras ang pinsan ko. Itinanggi niya si Ana at magiging anak nila. Kahit na nung pagmamakawa ni Ana ay hindi siya pinanagutan ng pinsan ko at sa halip ay hiniwalayan siya nito.
Nauwi sa depression ang lahat at dahil sa takot ni Ana na malaman ng mga magulang niya na siya'y buntis, ilang beses siyang nagtangkang magpakamatay. Hanggang sa isang araw ay tatangkain sana ni Ana na magpakamatay sa school kapag hindi nakipagbalikan sa kanya si Jeric. Blinakmail din niya ang pinsan ko na kapag hindi sila nagkabalikan ay palalabasin niya na ginahasa siya ni Jeric. At yun nga papadudot, habang walang estudyante sa classroom dahil break time ay nagtalo daw sina Ana at Jeric. At nang tatangkain na ni Ana na mag-suicide ay biglang hinawakan daw ni Jeric ang kamay ng babae at tinuluyan niyang laslasin ang leeg ng babae. Basta ganon ang nangyari. Hindi ko alam ang iba pang mga detalye kung bakit lumabas na suicide ang nangyari at sa halip na murder. At kung bakit walang fingerprints ni Jeric ang nakuha sa katawan ni Ana o sa kutsilyong ginamit nito. At hindi ko rin po alam kung paano natakasan ni Jeric ang krimen na yon ng napakahabang panahon. Ay naman sa albularyo, para matahimik daw si Ana ay kailangang managot ni Jeric. Kaya pagkatapos noon ay tinawagan ko ang pinsan ko. Nang kausapin ako ni Jeric ay sinabi ko sa kanya na alam ko na ang totoo tungkol sa nangyari kay Ana. Pinilit ko siyang sumuko pero tumanggi siya at simula noon ay hindi na niya ako kinausap pa. Hanggang sa isang buwan ang lumipas. Nabalitaan ko na lamang na nag-suicide ng pinsan ko doon sa Amerika at simula noon papadudot ay hindi na ako ginulupa ni Ana. Nalungkot ako sa pagkamatay ng pinsan ko pero naisip ko din na tama lang yung nangyari sa kanya dahil sa kahayupang ginawa niya kay Ana. Isang taon nang lumipas, eto papadudot, naka-move on na ako. Ilang buwan na lang at matatapos ko na ang senior high school. Pero hindi ko talaga makakalimutan ang experience kong ito. Dito ko na rin po napatunayan ang kasabihang walang kasalanan ang hindi pinagbabayaran. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat ko. Muli maraming salamat at sana'y mapakinggan ko ang kwento ko sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Arjun. Maraming salamat Arjun sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa amin. Ang isang kasalanan, gaano man katagal na nabaon sa limot at gaano mang pagtatago ang iyong gawin, ay lalabas at lalabas din ang katotohanan. At alam nating walang kasalanan ang hindi pagbabayaran sa Diyos. Ang ginawa ni Jeric kay Ana ay walang kapatawaran. Pero hindi rin sapat na dahilan yon para magalit si Ana sa mundo at nandamay pa siya ng mga inosenteng tao tulad ni Veriel dahil sa sumpang binitawan niya. Gayunpaman, lahat ng kasalanang ginawa mo sa iyong kapwa ay ibabalik sa iyo sa pamamagitan ng karma. Kaya huwag tayong gumawa ng mga bagay na alam nating ikakabagsak ng ating kapwa.